Maliban sa kakulangan ng power plant sa Mindanao, isa ngayon sa itinuturong dahilan ng kakulangan ng supply ng kuryente ng rehiyon ay ang usapin ng right of way, kung saan ilang landowners ang tumatanggi sa karapatan ng national transmission. May report si George Bandola. Bukod sa kulang ang mga power plant sa Mindanao, mas malaki daw ang problemang kinakaharap nito dahil sa hindi paggalang ng mga landowners sa right of way ng national transmission. Lingid sa kaalaman ng marami, 4 na malalaking linya ng kuryente ng national grid ang hindi na gumagana ngayon dahil sa pagtanggi ng mga landowners na linisin ng mga nagtataasang puno sa ilalim ng mga transmission lines. Mga linyang makakapagdala sana ng mas maraming kuryente sa mga kanayunan sa Mindanao. Paliwanag ng NGCP, sa ilalim ng National Transmission Code, hindi dapat natamnan ng mga matataas na puno ang mga lupa sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Ang 4 na linya ay nabiktima ng mga nagbagsakang matatayog na puno at patuloy na tumatanggi ang na linisin ito ng NGCP. We are concerned with the coming 2016 elections, and we are hoping that this does not escalate to a point that certain areas of Mindanao will be completely isolated, or we will have power interruptions that are no longer manageable. But it will be very difficult nga, again, if we're working through forces that are in complete opposition to our efforts. Problema sa right-of-way din ang sinisisi ng NGCP sa halos 10 probinsya sa Mindanao. May ginagawa naman daw ang DOE at mga LGU para mamagitan, subalit hindi pa rin ito sapat para mapasunod ang mga landowners. Kung hindi masusolusyonan, posibleng magkaroon daw ng rotating brownout sa mga lugar na ito. We're not doing this for profit or gain. It's a public service that we need to dispense. So, uncooperatives are in all senses of the word. Para sa telebisyon ng Bandola.